join and be at your feet. For Izon, for Maribel, Lord, for Rosemary, for Mark Vincent, for Nang Uding, for Elvie, for Rodella, and Eileen, Father. Lord, you are the God who draws near the people that you choose, O God, to know you. Uh, we have no power over salvation, of our salvation, nor do we have any contribution to our salvation. But you, O God, just chose us out of billions of people, not because we are better than them, but it's just because of your grace and mercy that you chose us, Lord. Father, thank you and for cleansing us from all our sins and allowing us to be part of your family. And Father, as your family, enable us to continue to encourage one another, to love one another, to be there for one another. We may be separated by waters, by land, by great distance, O Ginoo, but you are a God who can connect us as you enabled us to connect with one another right now. And most of all, you are the farthest and yet you are the nearest because you enabled us to connect with you through the blood of your Son. Lord, that's amazing, truly amazing. And we are so in awe and so grateful for the love that you have for us. Thank you. Thank you. And as we go into your word, Father, we ask that you bless our time, most of all, speak to us, and let your words, Lord, rest in our hearts and enable us to live it out, that people may see your Son, Jesus Christ, in us. This we pray in Jesus' name. Amen. So the title of our today's message is Walking Near the Edge. Kanang naglakaw ta sa duol sa kuyaw kaayo nga kanang sa ngilit, naglakaw sa ngilit sa dan, sa building, sa cliff. So, have you tried na standing sa edge sa cliff, no? Kanang na murag drop na laom kaayo? What do you feel? For sure you feel kanang murag falling down, or you feel nauseated, kasukaon kay ka, or nalipong ka, and you don't like the feeling, okay? How about walking between two opinions, or two principles, excuse me, or nagkuan-kuan ka from this to that, from this party to that party, labang-labang, or walking between two religions? What do you feel? For sure, you feel anxious or stressed, no, from time to time. Because to stand on two different grounds is really difficult, and how to find the balance and how to find the what you call middle, and which is a lot of times difficult, and because there's in Christ Jesus wala man goy middle. So muna nga we can see here the it's not written in the word of God sa atong makita, but I can just imagine the trouble or the things that went through sa mind ni Paul o sa iyang heart when he went to Jerusalem, when he went to Jerusalem, and the leaders there in Jerusalem ni-advise niya nga maghimo siya ritual in the temple. So mao ni ang account that we are going to study. So I confess this is very difficult text, ug many scholars also agree lisod na siya nga teksto. However, I trust in the working power of the Holy Spirit to shed light on this text. O nga, whatever He wants us to understand, that's for us. And things He does not reveal, it's for Him. Okay? So, nata sa Acts chapter 21, verse 17 to 26. So, allow me to read. When we, so Paul and the company, arrived at Jerusalem, the brothers and sisters received us warmly. The next day, Paul and the rest of us went to see James, and all the elders were present. Paul greeted them and reported in detail what God had done among the Gentiles through his ministry. When they heard this, they praised God. Then they said to Paul, "You see, brother, how many thousands of Jews have believed, and all of them are zealous for the law. They have been informed that you teach all the Jews who live among the Gentiles to turn away from Moses
telling them not to circumcise their children or live according to our customs. What shall we do? They will certainly hear that you have come, so do what we tell you. There are 4 men with us who have made a vow. Take this man, join in their purification rites, and pay their expenses so that they can have their heads shaved. Then everyone will know there is no truth in these reports about you, but that you yourself are living in obedience to the law. As for the Gentile believers, we have written to them our decision that they should abstain from food sacrificed to idols, from blood, from the meat of strangled animals, and from sexual immorality. The next day, Paul took the men and purified himself along with them. Then he went to the temple to give notice of the date when the days of purification would end and the offering would be made for each of them. So, tanaw na to ni siya atong i-break into 3 parts, no? Sa outline na to, magbalay-balay ta, no? One is ministry report, ug ang kaduha ang rumor, ang mga gisibya nga dili mao, ug ang suggested solution. So sa ministry report, mo ni nga si Paul, niabot na siya jud sa Jerusalem after a long travel. Unya ang mga kaigsunan ngadto, wow, gi-welcome siya no warmly. Sa to pa mainiton kay sila ni dawat ni Paul ug sa iyang mga kaubanan. And pagkasunod adlaw, ni adto si Paul nakikita sa mga leaders sa Jerusalem. And one of the leaders sa Jerusalem is James, no? O kani si James is said to be the half-brother of Jesus Christ. So makita na to din nga the word of God tells us nga dunay joy half-brother o wag gid to nagpabilin nga ulay, Mary did not continue to be pure because she was married with Joseph. So after Jesus was born, dunay sila intimacy. In short, nagkaipon man jud sila, so nagkaanak jud sila ilang kaugalingong anak, not by the Spirit of God, but of course God was the one who created people or a person inside a womb of a woman, but it was not like the birth of Jesus Christ. So makita ni nato sa Matthew 13:55, kay si Jesus was in Nazareth, no? So pag humanyag sulti nga to share sa gospel, ang mga tao were amazed nga, uy, wa man ni siya eskwela. Kuto bra man ni siya kibaw mo suwat og mobasa through sa iyang mama. Unya pobre man kay ni sila because Nazareth was a very poor place, no? Puro na mga panday ra ang mga tao dinha. So they were asking, how come himo siyang miracles o grabe kay siya mo teach? Di ba ni anak man ni siya sa karpentero? Di ba ni siya ang iyang mama gani si Mary, si Maria? Ug na gani siya mga igsuon nga lalaki, si James, si Joseph, si Simon, ag si Judas? Di ba ni siya dunam sa ni siya mga igsuon ganing babae? So they talk about it and actually wa sila mudawat sa testimony or mudawat sa mga gisulti ni Jesus because they only look at Jesus Christ as a man, not God in the flesh. Okay, so I'm just expounding that for us to remember na Jesus Christ has no beginning and no end. Yes, he may have a beginning, kunuhay, as a man, but actually he is God in the flesh. Okay, so pag-abot ni Paul nga to, nag-istorya siya nga to ni James, kayang half-brother, iyang gi-report ang tanan nga gipangbuhat sa Ginoo. Diha kanila pinaagi kanila to the Gentiles, no? Because their ministry was flourishing. Of course, nasayod ta nga iyang ministry was very difficult. Kay anywhere he goes, panon siya kanang patsyon siya, atakihon siya sa mga Hudiyo nga nasuya niya. So makita nato din nga ang tao nga Diyos noon dili relihiyoso because to be godly and to be religious are two different things. Religion is you do this, you do that, and you appear nga mura kag Diyos noon, but still it is an external nga mga gimbuhaton. It's an external thing nga gipangbuhat nimo ug wa jud na usab
ang kinauyukan or ang heart or ang batasan sa tao. While to be godly is natangtang ang mga bati sa kasing-kasing kay gitagaan matag bag-ong kasing-kasing sa Ginoo the moment we receive Jesus Christ. So si Jesus mo reflected na sa atong life, and that's why we become godly person. Now ang godly person, kung gientregahan gani siya og responsibility, muhimo gyud na siya accounting ngadto sa naghatag kaniya or ang naghatag niya sa iyang jobs, ang Ginoo magyud directly. But si Paul, ni-recognize siya sa mga leaders nga nag-una niya, ang mga apostles ni Jesus Christ. Sila si Peter, si James, si John, and then karon si James ngadto sa Jerusalem. Now, ang usa ka commentary or one commentator said nga ikalima na daayning bisita ni Paul diha sa Jerusalem leaders para lang mohatag og husay, muhatag og accounting kung unsay nagipamuhat sa Ginoo sa iyang ministry. Okay, so that's the report. Now, ang point number 2, tanaw na to ang chismis, ang rumor, ang mga huhungihong sa mga katawhan. Okay, so makita na to sa verse 20-22. So nalipay ang mga leaders sa Jerusalem sa report ni Paul, o at the same time ni-share sad sila nga ni Paul ug sa iyang mga kaubanan sa mga gipangbuhat sa Ginoo sa Jerusalem. And remember, Jerusalem is kadaghanan diha jud mga Hudiyo, no? So ningon sila, uy daghan, Paul daghan kay mga Hudiyo na dinhi nga ni turn around thousands. Okay? Di lang hundreds, thousands sa mga Hudiyo ni turn around ug ni receive sila ni Jesus Christ as Lord and Savior. Now if you remember, the Jews, ang mga kadugo ni Jesus Christ kay Jew man siya, were the ones who nailed him at the cross. And it was led by the priest, no? Ang mga religious leaders may nag-lead ani mga katawhan, may na-instigate ani mga katawhan nga i-crucify siya diya sa cross, nga wa man gyud siya sa bisag usa o bisag gamay or a hint of sin, wa gani siya nakasala. Okay? So now, okay, so this is about, you know, I'm not so sure, but let's say 15, no, mga 20 years or 30 years na tingali since Christ died, daghan na ang mga Hudiyo nga nakarealize sila, uy, katuday ang among gipalansang sa cross, ang amo datong manluluwas. Pero, doon ay problema. Kaning mga Jewish believers, ganahan gapon sila mo practice sa ilang, sa mga balaod nga gihatag ni Moses. Okay, di sa kabiya sa ilang mga kostumbre, sa ilang tradisyon, sa ilang relihiyon. So, gi-inform ning mga tawhana, dunay ni inject sa nila gilad kay nga mga mensahe o sa sayop nga mga hungihong, ilang giingnan ngadto agning mga tawhana nga, uy, kana si Paul, ayod yun na yung dawata kay ang iyang gipanabi nga do sa gawas, no, outside sa Jerusalem, is nga kita mga Hudiyo, din ata mo buhat ani atong mga kostumbre, din ata mo sunod sa balaod ni Moses, labi na sa pagtuli sa mga kabataan nga kalakin-an, kay ang mga kabataan nila at the age of 8 days from birth, tulion naman. Now, if we go back in the time ni Moses, God made that law, okay, nga doon na joy circumcision or tulion jud, no, even before Moses lang kami Abraham pa, tulion jud ang mga kabataan kay mao toy covenant sign sa Ginoo nga naghimo siya promise, naghimo siya kasabutan tali nila ug niya nga sila mahimong iyang nga katawhan ug siya mahimong Dios nila. Okay, so kanindot ano niya Ginoo pa joy naghimo aning tanan. So, but ang problema ani, si Paul has actually been teaching, and in fact makita nato sa book of Romans, ang iyang doctrine nga di na mo kinahanglan mo buhat ni anang mga butanga kay ang kaluwasan atong nadawat pinaagi sa grasya ug dili pinaagi sa atong mga maayong buhat o pinagi sa atong relihiyon. Kay mo lagi na atong tan-awon, if mahimulatag logical nga observation, kung ang relihiyon pa, kung tanang relihiyon
mao ang way to go back to heaven, o kung ang relihiyon can really help people, ngano man nga daghan man gihapon mga katawhan nga relihiyoso kaayo, and yet sila ang pinaka-corrupt nga tao, sila ang mga maligya og drugs, sila ang mupatay og mga tao, sila ang mang-rape og mga katawo, labi na kabataan, you know, all these things. Okay, so manang makita nato nga that's not what God wants. God is a God of life. God is a God of peace, and He's a God who really loves mankind. In fact, ningon siya, love God. The first command sa Ginoo is love God with all your heart, mind, soul, and strength, and love others as you love yourself. Now, kung ang usa ka relihiyon mo patay og mingon sila patyon with mo na mo kundi mo musunod sa mong relihiyon, then that religion is not a true religion. Or kung usa ka relihiyon mo put down sa laing tao, or mo discriminate nimo nga wa kay gibuhat, nga nagsunod lang ka sa pamaagi sa Ginoo, nasuko sila nimo for no reason at all, then wa sila kasabot sa pamaagi sa Ginoo, and they are not in the right path. Okay? So mao na nga, grace is gihatag lang sa Ginoo ang kaluwasan, libre. Wa tay gihimo, wa tay contribution. Mabitang grasya kay wa kay gibuhat, then naangkon nimo. You did not do anything, and yet you receive it. So, mo sa si Paul sa Romans, sample lang ni, sa Romans chapter 2 verse 25 sa New Living Translation, ningon siya dinhi, the Jewish ceremony of circumcision has value only if you obey God's law. But if you don't obey God's law, you are no better off than an uncircumcised Gentile. Ang Bisayon, ningon siya nga, ang seremonya sa Hudiyo nga magtuli gyud sila, doon na lang ibili kung, so there is a condition, kung magsunod sila sa tanang balaod sa Ginoo. Pero kung di sila musunod sa tanang balaod sa Ginoo, parihara sila sa mga pisot nga mga Gentiles. Kaysa unang panahon, ang mga Gentiles, o kita mga Gentiles atong kanunuan, wa man to sila kibaon sa nang pagtuli. Okay? So, mo nang makita nato nga kung musugod ta sa balaod, kung magsugod ta sa kanang akong angkonon ang kaluwasan o makadto kog langit o nakoy relasyon sa Ginoo pinaagi sa akong maayong buhat, take note of that word, akong maayong buhat. The moment it points to you, to me, then I am the one glorified, not God. Then I am the one exalted, not God. I am the one nga mas maayo kaysa Ginoo. But the moment mingon ta nga nausab ko tungod sa Ginoo, dili kay nausab ko tungod sa akong reliyon, still it points to you. Og ang malifted up ang imong relihiyon. But kung mayon ka nausab ko tungod sa Ginoo, tungod sa iyang pagpasaylo kanako, tungod sa iyang pagpasabot kanako, nga wa jud ay kong mabuhat gawas muhapasi ang tiilan og mingon ko Ginuos ba ko, then nani mo ang kaluwasan. Mo ni nga ningon ang balaod. In fact, ang contention ni Paul din sa Romans is kung musunod ka sa balaod, make sure wa kay bisag usa or gamay nga wa nimo sunda. Now, so we go into 10 commandments. 10 commandments is clearly the guideline na gihatag sa Ginoo sa mga Hudiyo. Yeah, if we take it as the law or balaod sa Ginoo, pakyas na taana. Daghan kitang napakyas kay first 4 is our relationship to God. Nipakyas man ta pa yung sa Ginoo, dili mo mosimba og laing Dios. O daghan naman kay tag Dios gisimba gawas sa mga hinimo sa kamot sa tawo nga atong gisimba. Okay, atong kwarta, atong kagalingon, atong reliyon, atong gisimba, okay? So mo nang mga butang na nga ang Ginoo, wala pakyas na ta ni ana. And then sa unang kabuok starting sa 5, ningon ang Ginoo diha nga this is how you relate with one another. Okay? Mo respeto mo, di mo mupatay, dili mo mo covet, etc. Di mo you know, respect your father and mother, and etc. Wa na nato gibuhat. And in fact, right now, there are more hatred than any time in this life. Grabe ang hatred jud sa anak nga to sa parents, ang parents nga to sa anak, no? Nga they don't even
appreciate the capacity sa usa ka babae nga makahimo siya og lain nga bata inside her womb. Kay karon ngadto lagi sa Amerika, sayo na jud kayo ang pag-abort. Bisan pag fully grown na ang bata, pwede ka magpa-abort libre, di ka mapriso. Pero kung muprotesta ka ni ana, ikaw ang prisohon. Mo na siya karon. Grabe jud kaayo what is malaganang what is right is already wrong and what is wrong has become right sa atong panahon. So makita na to nga wala nay absolute truth. Absolute maud jud ni ang tinuod. Mo share lang ko ganina nga doon ako'y Bible study good sa isa buntag kay lahi man sad siya og time. Unya nag-eskwela ni siyang bataa. Unya college na siya. Sa layo siya nga lugar. Nya ningon siya nga no tanan ko niya sa history makadiyot niya siya nga ganahan ko mo eskwela sa akong electives kanang dili na siya ang kanang murag mas jud sa imong kurso no. Mokuha kog reliyon kay ganahan ko makasabot unsa nang Islam unsa nang mga religion di ako dan siyang istoryahan ko. You don't have to kay mo tanan ko nimo sa inyong eskwelahan karon nga kita magyuta from America to Europe to Canada to England tanan dahang mga lugar nga mga dato of kanang mga sani kaning mga rich countries gisudlan sila sa radical Islam. Ang mga eskwelahan gisudlan sa nagdawat ni sila ang mga professor nagdawat og daghang mga kwarta ug ilang gidoktrina ang mga kabataan to hate the Jews, ang mga Israelites, and to hate also sa nation nga ni-adapt nila. Okay? Nasa sa Amerika, ilang gihate ang Amerika, gana sila mamatay ng Amerika, sab sila padong, kung mamatay sila, ang mamatay ng Amerika, balik sila sa ilang nason nga lisod kayo. Okay? At sila sa UK, death to United Kingdom, nga wanay mahitabo nga ukay-ukay, wanay mga bot din he. Okay? Mga hurot na ng tanang mga British din ha sa United Kingdom. You know, these are things na makita na to nga hatred ang gi-indoctrinate. So I told this young person, please don't read the Bible because the Bible is the truth, the absolute truth. Nganha nimo makita ang tanang kinabukan nga tinuod nga kinahanglan nimo maseran about, you know, why is the world this crazy? Anong naidaghang protesta? Okay, nganong upatay sila just for the sake sa ilang gituhuan. Kinala ba ka mo patay sa imong gituhuan? No, you don't have to. But that is what is going on right now because grabe na jud kasamo kaguliyang ang kalibutan. Now, ako pa dayon noon sa 1 Corintios 7:19, ningon si Paul nga ang pagtuli is nothing. O kung wasa ka gituli, okay ra sad na, it's nothing anyway. Natuli kag wala, it's okay. Pero ang importante is nagsunod ka sa mando sa Ginoo. So buto akong ibalik kanimo, number 1 command of God is love me with all of your heart, with all of your mind, with all of your soul, with all of your strength, and love others. Higumasa ng uban sama sa imong paghigugma sa imong kagalingon. So mao na nga kung wata mahigugma sa Ginoo, wata mahigugma sa atong isikataw. Of course, di sa ta mahigugma sa atong kagalingon. That's why many people believe kay sila sa in what they believe nga ganahan sila nga mupatay niya. Kung mapatay sila, apura nila, wow, they're going to heaven. It's a lie. Because they're going to hell for killing another human being. Kawa tay katungod to kill another human being. Kung ang Ginoo niingon nga kumusulti ka og ngilad sa imong sikataw, mayong ka buang ka, bugo ka, nakapatay naman gani ka ni ana sa words lang nimo. Ningon ang Ginoo, hukman ka ni ana, kay it's good as really killing a person. What more kung actual pa jud nimong gipatay ug gikuhaan jud nimong life ang usa ka tawo. Sumo na makisuunan, we in our minds and in our hearts, we should not murder anybody because murder begins in the heart. Sige na kagkasuko ang tawhana, grabe ng kapungot ni mo ng tawhana, umasa ning usa ka nang you feel ka ng injustice na animo. Nya primero murag bakag napukoy-ukoy pa ka, murag anak kay ka, this is injustice, so you pity yourself, luoy kay ka, nobody's loving you, nobody's there to, to share with your suffering, and that kanang luoy ni mo sa kagalingon will turn into anger and
turn into rage, nga masuko na ka because you have enough, ani mga butanga sa imong giantos, I'm suffering too long, too much. And then what you'll do? You will do something drastic. Grabe, ngawa ni mo mahuna-huna. Kalit lang because ang nagkupot na sa imong heart is Satan. And Satan will just whisper in your heart, now, kill that person na naghimog injustice nimo. Kill that person who destroyed you. Kill that person who took away your money, took away your life, your children, your wife, your brother, whatever. Mo na siya. So, kaning napita, makita na to nga, nadaghang mga hongihong naggibatud against ni Paul. Actually, Paul was not saying nga, muundang mo, pwede mo muundang, but padayon na ang imong pagsunod sa Ginoo. But kung di ka makapadayon, then might as well, ano siya, stop all those things na imong buhaton isip Hudiyo. O sa mga balaod nga kanang external nga balaod. There are laws of God, mangguna na balaod ang Ginoo nga internal. Kanang love is internal. It's not something external, di ba? Pero magpatuli ka, nya, mapainani dyan imong buhok, taas dyan imong sinina, puti dyan na siya, taas dyan imong buhok. These are external things. Or di dyan kumukaon ng baboy, di dyan kumukaon ng dugo-dugo. These are external things. But kung ma-change ang imong life, wala. Why nahitabo? You are not going to heaven. Kaya because ang external nga mga balaod magitagaan nimo og importansya kaysa mga balaod sa Ginoo nga ganahan siya nga nasa imong kasing-kasing nga makakonbikto nato sa atong sila, makapahimo nato sa paghinusol ug makahimo nato nga mohatod sa atong tiilan nato sa Ginoo mingon talor ko sa ilo ako, change me. Kaya nga kani akong kalagot can never be undone, kani akong bitterness di gyud ni siya mahimong tamis aslong gihapon akong kasing-kasing unless you change me. These are the things maigsuunan. So makita nato dinhi ang kagrabe nga mga kalibog tingali ni Paul, no. Unya paguman og sulti ani sa mga leaders sa Jerusalem, ha. Pagsulti nila sa leaders sa Jerusalem, ningon pag sila ni Paul, sa may bato na to ni Paul kanay mga tanang chismis. Nga makadungog jud sila nga niabot ka. So, mo ni ang buhata Paul, na upat ka makalakinan, nga maghimo og vow, mato sila sa temple, na maghimo sila ritual, kuyog nila, unya bayri ang ilang expenses, unya magpaupaw sad ka Paul, para makit-an sa uban, kay kapinagi sa buhato ni Paul nga external, makit-an sa uban nga ang report kay tungod nimo di tinuod, nga ikaw nagsunod gihapon ka sa balaod sa Dios. Kay katong mga Gentiles, watay problema ato nila, kay ato naman tong nahimo ang solusyon nga ang mga Hudiyo di na nila pugson ang mga Gentiles nga magsinganani ka ng musunod sa ilang pamaagi. Basta ang mga Gentiles di lang sa mukaon sa mga pagkaon nga gi-offer na sa mga idols, sa mga dunay dugo, mga strangled nga animals o sa mga sexual immorality. So si Paul sad in town ni sunod nag-purify sa siya koy atong mga kalakinan. So koy sa siya ubang mga kauban nga mga Hudiyo. So nadto sila sa temple, naghimo na sila notice na mao ni ang ani mi magsugod, ya mo end mi sa amo sang purification ani, ya maghimo sad mi mga offering unya humani ini. So ikaw ba si Paul? Grabe kayang imong pagbarog na ingon ani. And then the leaders will make suggestion na buhatan ni Paul para makita nila nga sa gawas nun nga kuan ka kanang wa ka ni oppose sa balaod ni Moses. Now, unsa man ang gibuhat sa upat ka mga kalakin-an nga kuyugan ni Paul nga siya pagani mo bayad, mao ni ang Nazarite vow. So actually dili isad kay na nakakaproblema, no, kay kaning Nazarite vow imong gihalad, imong gi-consecrate ang kaugalingon sa Ginoo. Nya sa to pa burbag ako jud i-dedicate Lord ang akong kaugalingon na diha nimo, nya aron pagpakita nga akong gi-dedicate akong kaugalingon sa Ginoo, ang usa ka Nazarite non, okay, di siya magpaputol sa iyang buhok kung
pila siya ka buwan o tuig nga mahimuan ng saad, di ba? Mao na kadaghanan sa uban sa una na mga taas na kay buke na sila panaad. Sunod-sunod na nila sa Nazareth vow sa mga Hudiyo. Di sila mo inom og bino, bisan gani grapes nga kanang fresh or bisan grapes or raisins na kanang na-press na, di perme pwede sila mukaon. Kinahanglan ang ilang kinabuhi, ilang himuong balaan, holy to the Lord. Makita ni nato sa Numbers chapter 6. Pero kung hunahon nato, si Pablo sad naghimo sad aning Nazareth vow in Acts 18:18. Then iyang gi-consecrate lagi ang kaugalingon to the Lord. So, ang pangutana ani, nihimo ba si Pablo og kompromiso or concession? Unsa may difference sa concession o compromise? Okay? Sa compromise, okay, mo kompromiso ko, muhimo ka ani, himo sa kaana. Okay, para okay tang duha. Nakay-give up na sa ko give up. But ang concession is one-sided. Si Paul rang ang ni-give up something. Okay? Ni-give up siya something kay nakita niya nga di man sa jud kaayo siya ingon jud nga ni promote nga mo adto balik siya sa balaod kay it's only a Nazareth vow. So mo nang makaingon ta kasi manang yung title lang ako sabi yung title lang nila unsa man jud imong taras ani Lord. Naglakaw siya sa kanabitang murag, you know, kung ganhi ka pwede, naghimog circle nga coral ni, nagpapid-pid jud og maayo si Paul og lakaw. Murag dingon ang mga Jerusalem leaders, maglakaw ka Paul sa pid-pid jud kaayo para makita nila nga wa ka nga sayop ang ilang mga huhungihong. Okay? Una one commentator said, nagihimo na ni Paul para kuno pagpakita nga useless lagi ang ilang gipangbuhat. Kay bisan pa mag-consecrate sila silang kaugalingon, mutan ako, kana bitong New Year, di ba? Murag himo man tag promise concession Lord, mo give up na jud ko sa akong sigarilyo. You know, mo give up na jud ko sa akong sige tan-aw sa mga dirty movies or mga pornography diha sa cellphone. You know, mo give up na ko sa akong pagkachismosa, give up na ko sa akong pagkapalautang, give up na ko ani akong anger anang tawhana. Daghan kitang murag kunuhay atong gi-give up. But because the power of God is not in us, kung wa yun si Jesus Christ, mura na nag-bubbles nga ni, puk, wag tang dayon. Kasunod nga adlaw, taas na ng usa ka semana, okay, kung maabot na sa semana, nibalik na sa atong daan nga kinabuhi because there is no power to change us. But in the case of Paul, nihimo siya concession because these are leaders. So in doing so, na siya sa edge. Na-push siya sa edge. Pero wag din siya nilabang. Na murag iyang buhaton ang tanang mga balaod nga usa ka Hudiyo, human di ay di gapon siya ma-save. So magkisuunan, these are things na we need to really understand. Now, muari ko sa Enduring Word Commentary. Niingon din sa Enduring Word Commentary nga daghang commentator believe nga si Pablo kuno naghimog terrible nga kompromiso nga nahimo siyang hipokrito nga ang iyang pag-sponsor, ang motibo behind ni Paul's sponsorship aning Christian Jews nga mo complete sa Nazareth vow is actually explained in 1 Corinthians. Dili hipokrito si Paul. Okay? Kibaw lang siya, asa siya mulugar nga dili siya na kompromiso. Kaya sa 1 Corinthians naingon siya, sa mga Hudiyo, mahimo kong Hudiyo. Aron ako silang makabig sa Ginoo. Kung itong under sa mga balaod, ako sa nagpailawom sa balaod para ako silang madalada sa Ginoo. But dunay boundary si Pablo, asa siya dapita. Para niya, mo kompromiso ko, sige, musunod kong balaod, okay ra maning Nazareth vow, because there's nothing, ako maning choice, personal manin ako nga, akong ihalad akong kagalingon. Kanya naghimo lang kong external nga ritual diya sa templo para lang makakita ang uban nga wa ko ni supak sa mga balaod sa Ginoo when it comes to giving your life to God. Okay? Kaya wa man siya naghimog mga balaod like kanang observe just like Sabbath, kay ang sa ka crazy nga balaod, example lang ni
giad actually good sa mga Hudiyo, sa mga religious leaders is kaning sa Sabbath. Yes, ang Ginoo nisulti siya observe Sabbath. Pero naging Ginoo nga kinahanglan Sabado jud na. Wa. Kay wa biya gibutang sa Genesis nga ningon man Ginoo first day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day, seventh day he rested. Wa man ningon Ginoo nga Sabado gyud nga ni pahuway siya. Kita naman naghimo na sa adlaw. Okay? So, ang rest ana sa Ginoo is para makapahuway ang yuta, makapahuway ang mga sulugoon, makapahuway ang mga tanom ug ikaw mismo nga tao kinahanglan jud kamo pahulay. Okay? Now kanang rest gani gihatag sa Ginoo pag-observe sa Sabbath is rest day man na is for us to see nga ang atong pagbudlay, the way we do things, we work so hard is and to gain things in this life is kapoy kaay siya unless you rest in Jesus Christ. Kaya kung rested ka ni Jesus Christ, like kaya kung siya karon na may say resting, at the back, kung binana ko, rested kay ko nga naglingkod. I don't have to struggle para ko makalahutay, in life. So, importante kaay na mga kaigsuonan nga masabtan nato na nga dunay demarcation line asa ka kung kunuhay tawgon nimo kompromiso, na demarcation ang imong kompromiso. So kanisan offering and isulti man din nga nagi-offer naghimo sila sacrifice offering kay atong sabton dili to offering para pagpasaylo sa ilang mga sala. Kay si Pablo nakasabot siya nga ang sakripisyo lang ni Kristo Jesus ug dili sa mananap maoy hugas o makapawagtang sa atong mga sala. Pero ang Hudiyo nga sistema sa paghugas silang mga sala, mao man ang pagsigighalad o mananap, pagpatay o mananap, niyang dugos mananap, mao'y kunuhay, makawagtang sa ilang mga sala. Di na mao'y tumong o tinguha ni Pablo. Kundili ang iyang pag-offer of animal was a thank offering. Nga salamat Ginoo nga imo kong gitawag, salamat Ginoo nga ang akong kinabuhi o akong lawas imo dai ni, so ako ni ibalik nimo ug in doing so muhalad ko aning mananaf for you as an external sign. External ha, gawas nun nga sign nga ang akong kinabuhi imo na jud. Pero dili sa sense or dili sa pamaagi sa mga o dili sa kanang the idea sa Jewish nga system. Now, mo-close ko ani mga kigsuonan. Daghang mga panahon nga malabay ta sa mga sitwasyon. Diin maglibog ka kung asa kang napita ka na mga kompromiso baka dili asa kang napita nga di ka kakompromiso. So ani mga kigsuonan. Mangutana jud ka sa Ginoo. The safest is always to ask God's advice. Ginoo mag-unsa man ko aning dapita. Unsa imong kabubuton Ginoo? Now, the most important thing is nga nakibaw ka sa kabubuton sa Ginoo kung kung nabasa nimo ang tibuok Bible, kung familiar ka sa whole counsel sa tinibuk-an nga pulong sa Ginoo, kay in fact ang word of God is really an advice to us, kanang guidelines nato sa atong pagpuyo ning kalibutan na o sa ato niyang pag-adto sa iyang langit. So, kung nadiha ang klaro nga guidelines niya, familiar na kay kaniana, then makakita ka, okay, pwede ko Lord mo makahimo ni ini nga wa ko nakalapas sa imong pamaagi o sa imong kabubuton. Now, there are times of course nga murag kibaw man ko sa mga prinsipo sa Bible. So, pero kani ba, mura maglisod, asa man siya napitan, ikay-kay na ko sa Bible. So, ang Ginoo also, if you are familiar with the general or the scope of the whole counsel of God, makakita jud ka igsuon. When God shed light in your mind na ani, ana, then Lord, wako makasa ni ini ang Ginoo will tell you wala kay when you go to this part of the Bible, read in chapter 1 of this book and this verse. So man nga importante jud kayo. Once again, I really encourage you because
Kung hangtod karon wala pa ta nagbasa sa pulong sa Dios, ugwa sa ni nato gibasa uban sa ubang mga katawhan, labi na sa atong members, sa atong family. Imo silang gi-deprive, imo silang giumol sa pamaagi sa kalibutan ang imong mga pamilya. Wala nimo sila umula sa pamaagi sa Dios. Ini kamatay nimo, ikaw wala na ka, maunsam na sila. Kalibutan yun, asam sila pa dong, imperno. Atong katungod sa pag-umol, sa pag-influensya, labi na kung ma-influence pa nato sila, kung naapatay murag dako nga say sa ilang kinabuhi, kay under pa sila nato, we should at least read, basahon nato together ang pulong sa Dios. Then and only then, kibaw ka kung wala na kaning kinabuhi, ang akong mga kabataan, ang katong mga duol kanako, ang nagpuyo din uban kanako, di gyud sila maglakaw, nga mukatkat gyud sila sa koral para moambak sila sa pikas kampi. Kung dili, kung maabot man guys sila sa edge sa balaod sa Ginoo, kutob ra gyud sila, dili na sila makasala kay naara sila sa edge. Pero delikado nga magkanunayon sad nga nasa edge. Kay kinahanglan na magyud ta sa sentro sa kabubuton sa Ginoo. So mo nang make sure nga ikaw ug ako atong sagradoon, wa ta pirmi naglakaw layo sa kabubuton sa Dios, kundili naagyud ta sa taliwala sa kabubuton sa Dios, sa iyang gusto o sa iyang pamaagi. Kay ang gusto o pamaagi sa Ginoo is the best. It's perfect. Perfect way trampas. O kung perfect ng pamaagi sa Ginoo, kita ang dako nga makadawat sa benefits gikan sa Ginoo. Because God will always bless those who seek His will. So ano, di matama ngayon, nga siya nga tumitag mananagna last time, di ba? Nag-talk ta ng mga mananagna, matutang sa kay i-prophesy ni mo nako. We want to know the tomorrow. We want to know kung asa ani akong buhaton, aning duha ka bukbutang or tulo ka bukbutang nalibog ko. But to know the will of God is the best jud mga isunan. So I really encourage you, do not continue to walk on the edge and continue to seek the Lord in all your ways. Read and study the Word of God every day. From Genesis down to Revelation, study. Basaha. Humana, kumahimo sa usa ka tuig, kumahimo kaduha katulo sa usa ka tuig, mahuman ang Bible. Good. Then you have life, because you have the Spirit of God, because the Word of God is Spirit and life. That's what Jesus Christ said in John chapter 6. Let us pray. Father, Lord, thank you. Thank you for just bringing out your words and making it clearer. Ako sa akong pagtuon, Lord, kibaw ka, I was struggling sa akong manisya. But Ginoo, I don't have to struggle because I'm mere piece of mouth. Ang imo sa ning tingog, imo ning words ang mulugwa sa akong baba that comes out of me. And that's why, Lord, faith is very important. And thank you for granting me that faith to believe that you will be the one to explain it thoroughly sa mga tanan nga naminaw, apil na natin Ginoo. Lord, pagkabutan o pagkagamhanan mo nga Diyos, di kabuot na masaag mi. You don't want us to miss our trip to heaven. You don't want us to miss the blessings that you have afforded us. You don't want us to be going astray. You don't want us to miss, Lord God, Lord, what is right and proper, because the enemy is out there waiting to devour us. Lord, far be it. Nagdunay dinhi, usa nga naminaw karon, ni-join karon, nga nabugnaw sa iyang pagbasa, pagtuod kanimo. Kung nabugnaw man siya kanimo, Ginoo, Lord, pakitaas siya kung unsa iyang problema. Kaya Ginoo, kung a lot of times kung mabugnaw mi is because na-focus mi sa among problema, na-focus mi sa among mga gusto makabuot ning kinabuhi, na-focus mi sa mga butang nga kalibutanon that only perishes with time, wala mi ni-focus nimo. So Lord, you alone can reveal it to us, and far be it, Lord, na magpabilin mi ana nga situation. So anyone among us here, Father, nagisak
ina nigbira na sa kalibutan tungod sa whatever ni go through sa kinabuhi. Lord, deliver them in the power of your name. Through Jesus Christ we pray. Aranda sinduguro shuduguranda de la karakshara karaka. You are God and you can deliver anyone from the power of death and the power of the enemy. In Jesus' name, amen and amen. Salamat kay Ginoo. We give you praise, glory, and honor for everything. In Jesus' name, amen and amen. Salamat magsuunan for coming and listening. I hope you will continue to invite others. Yeah, please start reading the Bible with your family. I really encourage you. Okay, any question? Any comments from anyone? Wala question or wala comment? Let's sing that song, Change My Heart, oh God. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, Change oh my God. heart, oh God. May I be like you. Like you. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter. I am the clay. Mold me and change me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Let me pray Psalm 67 verse 1 and 2 to all of you. And if you're familiar with it, you may open your microphone and sing it together. I will not sing para dili ta magkuan. Ready? 1, 2, 3. Open your microphone and sing together Psalm 67 verse 1 and 2. 1, 2, 3. May God be gracious. Psalm 2, 3. Psalm May God 67 67 verses 1 and 2. May May God God be gracious graciously to us us and bless and us bless and us make and his face shine upon us, that that your ways may be known on earth, honor your salvation among all nations. Psalm Psalm 67 verses 1 Verse and 1 2. and 2. God bless you all. May the light of God be upon you. May God lead you to another person to share his word, for you to experience the joy of giving the word of Christ to others and the joy to see them grow in Christ. Lord, this is our prayer, and grant it, O God, that you may be known in all the earth. In Jesus' name, amen. 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 thank Thank you. you. God bless you. Amen. Salamat. God bless you. Bless Yes. you. Everyone. God bless you. Bye. God Thank bless you. you. God bless Bye. you. Eileen, Bye Pia, bye. Bye-bye. Eileen, LV, Eileen, Flo, are you, Rosemary, Eileen, Rodella, Mark are you fine Vincent. already, Eileen? You're okay already? Not yet? It's No, not coughing. yet. Still coughing. Mm. Yeah, it's let's pray for those who are not well right now. Uh, and let's also continue to pray for his son. Father, many people right now are not really feeling well. There's this cough always, oh God, that comes around, and it Lord, it's gone and it comes back again, and it stays for a longer time to those who are affected by it. And even some of the people here, Lord, I know they have coughs also, Lord. Father, please heal them. Heal Eileen. Heal anyone in a member of the family that are here and their family members that are struggling with cough right now. We pray, oh God, for your healing power because you are God who can heal. If no matter how Yes, God. small our petition is, you answer immediately. And we ask you to grant them the faith as well, oh God, to believe that you can heal them. We ask also, you know, for Izon, Lord, you know that her, what you call this, Lord, kaning
sore throat, or sore in the mouth. Mouth ulcers Mouth ulcers, how or uncomfortable, loas. painful it is, oh God. But Yes. we thank you that this is only one and very small side effect of her therapy, Discomfort. Yeah. Lord. But still, oh God, may you, Lord, just grant her a complete healing. We are asking you for that, and asking you to heal her mouth ulcers as well, and whatever side effects there is, Lord, please, oh God, we do ask you, Lord, that the testimony of his son is really be a complete one, a powerful testimony, because even as I share this, some people, oh Ginoo, they're amazed. They will say, "Huh, God can regenerate lungs." Yes, you can. You can even raise the dead. What more lungs, oh God? It's a very small part of our being. Lord, thank you. Thank you and praise you, oh God, for every problems and trials we face in this life, because it's then that you manifest your presence and your power. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Thank you. Thank you. God bless you. Thank you. Julie. Bye-bye. Bye. Bye, Jen. Bye, Rodella. Bye, Bye Georgie. na. Bye, Bella. Bye. Akis naman yung usas. Sinang kalma day. Bye. Kalma Manang day. uding ayaw sa biya. Okay. Say goodbye. Okay, let's Bye-bye. praise the Lord. At usad i-lift up si Manang uding kay ano Right. pud ni siya nalibang. Wala sa kakalibang na. Wakay Wala kay microphone na. audio. Microphone. 4 days lagi, every 4 days mag-series siya 4 days. Una pa siya makalibang. Hindi mo gud na maayo kay kuyo kay sa blood poisoning ba. Yes, Ginoong Diyos, samahan. Aside ka, Lord, nga amo dyan ipangain mo nga as we are here on this planet Earth and in this body, please let our body function normally, nga manay usod sa mababa, magawa sa mi o Ginoong Diyos, may eliminated and those things that need to be eliminated, O God, including drugs, O Lord, we pray. We are also asking you, nga Ginoo, kaming tanan amahan, mitas wala pa taw ni natiwas ning extrajudicial, wala pa ni nahuman nga na-transfer ang title into the heirs of, our names, Jude, as heirs of Timoteo Maranga. So we can sell, Lord God, that parcel of land, o Ginoong Diyos, nga dili na in taon masamok amahan. Please, o Ginoo, naghangyo mi sa among maguwang amahan. Please, Lord, be gracious to her, Lord, even with her age right now. Manang naghangyo sa mi nga Ginoo, please facilitate, do something, Lord, musirit lang ning pag-process ni Adit, Lord, this week, nga walay mga hindrances, wala na yung mga additional nga mga whatever, Lord, nga ilang i-request. Lord, don't allow her, Lord, to meet sa mga tao nga mangwarta, dakayan to sudog, yung bigayara sa sudog. Na mga katawhan na Ginoo, ilikay siya, o Ginoo, lalalayan sa pave the way, o Ginoo, nga amahan kung mahimo, o Lord, and which you can, karumi ka mahumana na, niya ma-transfer na dahil na Ginoo niya. We'll just wait sa pag-process and even processing, as Resilito said, nga to pa ko nung nag-Manila, Lord, sa title ng Ginoo nga, Lord, di na mabtan og sa kabuwan, amahan, please. And while we are waiting for all of this, Lord, pakayin the sirurugo. Nangamuyo, may naghangyo ni Lord. Please, even for ng pros, aninoy boy, o Ginoo, let them be able, Lord, to function well. Walay mga sakit mi, o Ginoo, as we age, enable us to age graciously with your grace and power and mercy and compassion upon us, O Lord. Father, ilami sa among weaknesses, and we see that as we age, Lord, we are becoming weaker and weaker. So the more of your grace and the more of your power, of your love, Lord, we need in this life. So amahan, please, palibangan taas na uding, let her be able to deliver that every day, o Ginoo. Kay whatever reason there is, o Ginoo, say nakahimo ni ini nga hinay na kay mo pagawas ang iyang
hinay ang bowel movement, Lord, ikaw rin sa makaayon ni ini. Don't allow her, O Lord, to go through operation o sa panadinha, Ginoo. Please, O God, forbid, O Ginoo, Diyos, na mabagdown ng taon ng among pinangga, ang among maguwang, O Lord. Iyang pulusun, dukurusurgo, yurugo, syurugo. Mga hilanat, mga ubo, Ginoo, mga gani ni, kanipabay ko hinuon, Lord, nga, murag nagsige-sige naman ni Lord. Please, samahan. Please, O God. We need you, we ask of you. That Lord, in this situation, imo sang tugutan nga mo increase sad ang faith ni nang uding o Ginoo. As you will see you, Lord, nga nag-help jud kanunay ginya Ginoong Dios. Tulan larasan da karagusyo. You are God. You are God. We love you and you love us even more, Father. We trust you, Lord. Salamat kay Ginoo. Salamat sad sa among pagpundo karon. Salamat again nga Lord, by your grace o Ginoo sa imong kusog, sa imong presensya, kami nakahimo ni ining dapita, walay mga nawagta, I don't know kung ba nawagtang ba, but Lord, may among connection. Labi na sa among side, Lord, kami ni Maribel, because we are the one nga nagdala o Ginoo nga among i-broadcast ang imong mensahe nga to sa uban Ginoo. Salamat kay Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Continue, O God. Continue, O Lord, to use us for your honor and for your glory.